I'm Patrick Esmao, visual artist. I've been painting since 2008, pero recently I decided to go full-time. So I'm a full-time artist now for almost 4 years. My primary medium is acrylic on canvas, and I add additional layer of thread over my painting. So yung approach ko sa pagpipinta is very technical. Lagi ako nag-uumpisa with the study. So, yung study ko, yun yung nagiging reference for the actual painting. Kasi I have to measure everything. So pagka nakapag-prepare na ako ng study, ita-transfer ko yun sa canvas. Everything was done technically, everything was measured. So after nung sketch, kukulay ko yung background and then yung mga details ng mga subject. And then yung final touch nga is yung stitching on top of the canvas. Ang main purpose kasi nung paggamit ko ng metallic thread is para mag-reflect yung light. So, once nung nag-reflect yung light, yung subject nagkakaroon siya ng parang 3-dimensional effect or depth. Ngayon, recently ko lang na-discover na pwede pala akong gumamit ng different thickness ng thread. May mga strands na mas maninipis at saka may mga strand na mas makapapal. So, mas reflective yung mas madaming strand like yung 9 strand compared dun sa mas konti like yung 6 strand. So, yung pinakamanipis, siya yung may pinakababagong reflection. So, yun yung siguro part din yun ng surprise sa pag-experiment sa material. Tapos nag-create din siya ng illusion of distance. Kasi nga, mas highly reflective yung makapal, tapos mas less reflective yung manipis. Very subtle lang siya dun sa piece na hindi mo ma-notice na magkakaiba pala yung strand. Unless, lapitan mo, tapos i-observe mo talaga. Normally, pag nagpe-prepare ako ng isang series, dumedepende ako sa isang theme. For an upcoming show, ngayon, vendor yung theme na pinaglalaroan ko. Bilang Filipino kasi parang yung mga vendors nasa paligid natin sila. So parang sobrang daming material. From personal experience, sobrang daming material. So every morning, bibili ka ng tabo. So papasok sa isip mo yung form na pwede mong gawin dun sa magtataho. Depende kung how interesting the form will come out sa mga studies. May mga vendor na mahirap i-represent kasi kailangan ng details, kailangan ng medyo elaborate yung details na kailangan ipasok dun sa painting. Meron din naman na madaling i-represent because yung structure ng mga container nila, yung structure ng mga product na binabenta nila is madaling i-translate into geometric form. Siguro yung main goal ko is i-translate yung reality into a simpler forming.